of course, COVID-19, alam po natin na it's a pandemic. Pero on basis of the environment side, paano po nagka-apekto yung destruction ng mga forests po natin sa current na pandemya na hinaharap natin ngayon, sir? Okay. Mahaba yan. Anyway, ang ano lang naman namin, at sa ibang bansa din, Yes, sir. nandito sa Pilipinas, dahil, yun nga dahil sa demand ng global market, pati din dito sa pangangailangan natin, katulad ng kada release ng cellphone, na bagong model, di kailangan tayo meron. Hindi lang dito naman ng Pilipino, pati sa ibang bansa. Yes, sir. Kung gagawa ng bagong kalsada, kailangan ng limestone. So, nandito, kaya meron mga mining sa, sa Rizal, kasi marami limestone at ibang lugar. Ibang metals na kailangan. So, kailangan yung hindi siya renewable resource, yung metal ore. So, kinukuha siya. Kung saan yung nakalagay ay mga gubat. So, kailangan mong tapyasin yung kahoy, yung bundok, para makuha yung kailangan mo na resource. So, kaya dahan-dahan nawawala. So, ang nangyayari, dahil walang tirahan, kahit naman din tao, walang tirahan, maghahanap ng bagong tirahan yon. Sa yung hindi kayang mabuhay sa bagong tirahan niya, mamamatay siya. Yung iba na kayang mabuhay, katulad ng mga sawa, tawag doon, yung mga maliliit na ibon, o kaya maliliit na ahas at iba pa, doon sa kaya nakikita natin madalas malapit na sa syudad na nahuhuli or nakikita bayawak, yun. Although yun nga, basically demand, tapos syempre dahil meron tayong sa global market, meron mga usapan sa mga government to government, as yung mga katulad ng Department of Agriculture, Department of Trade and Industry, at iba pa, DNR, may mga usapan yan sila na kailangan ganito. Kailangan ganito yung output, ganito yung target natin to produce this amount of fish, this amount of vegetables, this amount of metal. Dahil dyan, kahit hindi naman talaga kakayanin na resource, kailangan kailangan maglabas ng output. So, kaya dumadami at dahan-dahan tinatapyas, nasisira yung kagubatan. Nung una, after World War II, dahil rebuilding ng buong mundo, so isa tayo sa tapos syempre yung ating bansa din ay naapektuhan. So magkaano ng kahoy, yung mga ito ay nagbukas na maraming logging firms. So yung dating Surigao del Sur at del Norte, isang Surigao lang yan. Surigao province po, sir. Oo. Na ngayon ay mining capital na, di ba? Yes. Oo. So yun, dahil sa pangangailangan, kinuha yung kahoy, ginawang bahay, ginawang, at kung ano-ano pa. Kaya, kumbaga, yung nakatira doon ay lalong napipilitan na maghanap na parang tao lang din yan. Kailangan nila mabuhay. Saan ako pupunta? So nawala na ako ng tirahan, so maghahanap ako ng lugar na pwede ako mabuhay. Kaya mas lumiliit yung space nila at lumalapit sila kung saan nakatira yung tao, mas tumataas yung interaction natin sa wildlife, or buhay ilang, iba pang Philippine biodiversity. Kaya nagkakaroon ng katulad ng pandemya. Yun, maraming tao na rin ngayon ang nagbebenta ng hayop, halaman, para doon sa sinasabing medisina o kaya demand for pets. Demand for pets, lalo na kung exotic pets, no? Yes, so yung tawag doon, yung kulasisi natin na maliliit na ibon, yung blue nape parrot, yun, hinuhuli actually yan doon sa ibang probinsya, katulad ng Palawan,
although nakikita yung buong Pilipinas yung Blue Night Parrot, hinuhuli yan. Tapos binibenta at meron yung middleman at nakakarating yan sa Southeast Asia, sa mainland Asia. So, tumataas yung incidence na yung interaction natin sa hayop dahil hinahawakan at kung ano pa. So, hindi maiwasan na magkaroon ng na lumipat yung kung ano man virus na meron yan or bacteria na meron man sa tao. So, sa simula ng una-una pa nung nabubuhay ang mga buhay ilang, meron yan kumbaga native na virus. Or siguro nag-evolve na lang yung iba. So, nagkakaroon ng nag-evolve na kahit sa atin kahit sa hayop na yan hindi anong tawag din, hindi naapektuhan ng hayop. Pero pag lumipat siya sa ibang hayop o kaya sa tao, nagiging virulent yung strain na yan. Katulad nung po siya, parang ganon. Well, oo. Yung iba naman na hindi talaga, yung ibang virus, hindi malaki yung epekto niya sa host. Kasi kailangan niya mabuhay yung virus, so i-maintain niya yung host. Pag lumipat na siya, doon siya naging virulent. Katulad ng MERS, ng SARS, yung MERS galing sa camel na parating sinasakyan ng tao. Yung SARS, ang ano niya is, anong tawag doon? May bats din yan. Tapos, ano siya, parang may intermediary katulad ng mga maliliit na mammals. Yun, nalilipat sa tao. Kaya, yun, lalo na ngayon dahil malaki yung pangangailangan, mabilis mag-transport tayo. Tapos, madali na yung communication, madaling tumawag. So, kunan mo ko ng ganito. So, lilipat, kukuha na lang, tapos may mag-aantay sa baba, galing sa bundok, sililipat yan. So, yung mga hinihingi na medisina katulad ng pangolin or yung balintong natin, na sa Palawan lang nakita, yun, yung scales niya at yung maliliit na babies niya, ay mayroon daw medisinang pero hindi pa rin naman yan napapatunayan hanggang ngayon. So, follow up lang po. So, parang ang punto natin dito, number one, rapid na globalisasyon. Yung parang laging nagiging mas marami na pong mas marami tayong parang urban spaces. Lumiliit na yung parang mga natural spaces. Mga natural spaces, mga forest areas, diversity areas. Kaya po lumalabas itong mga sinasabi natin mga wildlife, mga exotic na nag-creep in na sa mismong syudad. Kasi yun nga po, may mga nababalitaan po tayo na may mga sawa sa Quezon City or yung iba't ibang mga wild animals na lumalabas sa iba't ibang mga lugar. Mostly po sa mga probinsya kung saan may mataas ang development, urbanidad or yung mayroong mga housing villages. So parang ganun po yung one of the causes ng parang sabihin natin na parang pinaka-root causes ng why nagkaroon ng COVID-19. Posible yan. Tama ka doon. But although marami pang dahilan, no? Actually, it's the other way around. Ang tao ang nag-encroach sa tirahan ng mga hayop. So, kino-convert natin kasi kailangan natin ng ganito. Sinasabing development. Ano ba yun? Isang usapin din yan medyo malalim, mahaba ba? Ang development. So, ang development ba ay may kalsada? Maraming kalsada na sementado at iba pa, building, yun. So sir, of course napunta na po tayo dito sa biodiversity and of course yung root causes ng COVID-19. Of course, ang bansa po natin ang pinaka-diverse. Kung hindi po sa buong Asia, dito po sa Southeast Asia. And of course, it's always under threat lagi. Merong mga minahan, deforestation, mga proyekto na sabihin na natin nakaka-apekto sa yung tulad nung dati, may mga planong parke or underwater park. So, ano po dapat ang ginagawa ng government natin to stop this? I mean, alam po natin may policy, pero
parang hindi po yata siya na-enforce at even at least man lang sa local level. Aha. Napakadami ng batas natin, no? Sobrang dami na lahat na kailangan maging signatory tayo ay pipirma ang Pilipinas. Katulad ng Wildlife Resources Conservation and Protection Act or yung 9137 na pinoprotektahan yung Wildlife Act na pinoprotektahan yung iba't hayop at halaman. Tapos yung NIPAS at expanded NIPAS na law na nagpapalawak ng ating mga protected areas at iba pa. So marami nga tayong napakaganda ng mga batas natin. Siguro ang isa sa kailangan, katulad ayun, isa pang dagdag yung napakahalaga yung environmental impact statement system natin na isang batas din. Katulad niyan, sa usaping development ay siguro i-maximize natin yung pag-enforce ng mga batas na ito. Marami kasing nakakalusot or hindi ini-enforce na maayos. Para maging sustainable yung paggamit natin ng resources. Hindi namin sinasabi na bawal gumamit ng resources. Isipin na lang natin, gamitin natin ng maayos, i-maximize natin yung paggamit na hindi inuubos kasi meron tayong mga anak at gagamit din sila noon. So, yun, katulad yung nangyari sa yumaong si Secretary Gina Lopez. Oo. Ang ginawa niya, naging siya for ilang taon din, no? Kahit ilang taon din, malaki ang nagawa niya. Kasi in-enforce niya base sa batas. In-enforce niya yung batas. Lalo sa mga mining. May mga napatigil na mining. Kasi hindi sila sumusunod at hindi sila sumusunod sa nakasaad sa batas na ganito meron dapat settling fund. Yung karamihan ng mining areas walang settling fund. So yun, in-enforce niya yun. So maraming nag-react yan. May mga governor, may congressman na ayaw nila ng ganyan. So yun na basically pag-enforce lang naman ng laws ay yung isa sa pinakakulang natin at pinakasimpleng kailangan gawin. Dahil ang Pilipino at ibang tao din naman marunong sumunod. Yun lang. Siyempre, iba yung usapin na kung may nagsasabi na may officials na nagsasabi na ito, pwede na. Ay, huwag ka mag-alala sa ganyan. Yun. So sir, follow up, madikit ko lang. Of course, yun naman that Secretary Roy Cimatu is also, I think, doing his part naman. Pero of course, yung balita na parang ni-reverse ko yata ni Secretary Cimatu yung mga dating pinasarang mining operations ni the late Secretary Gina Lopez. What do you think po ang kailangan pang gawin ni Secretary Cimatu to be effective in his role as the Secretary of the Environment? Ngayon po na parang isa rin po siya sa mga in-appoint na parang isa sa mga implementers ng COVID-19 response. So of course there is an issue there na baka makalimutan niya yung trabaho niya sa Department of the Environment and Natural Resources. Actually, ang dami na nagawa din naman na naging effective si Secretary Cimatu sa ginawa niya. So, siyempre, yung Boracay at yung iba pa. As to doon, na nalagay nga sa balita na yung, hindi ko maalala kung anong specific, parang tampakan yata, binuksan, binalik. So, yun. Siyempre, hindi natin alam kung what's the factors behind that decision. Ang nasa na doon kasi sa balita na makikita natin at nabasa natin ay kailangan magkaroon jumpstart ng ekonomiya natin, yung local economy. Yun lang naman yun basically ang lang. Syempre hindi lang isang factor na pa-komplikado katulad ng ating biodiversity komplikado, maraming connection.
kung saan-saan. Medyo mahirap yung desisyon. Kasi syempre, ito yung gusto mong desisyon. Pero kasi may ibang tao na gustong ganito na nasa paligid sa kabinete at iba pa. Iba yung gusto. So, hindi magkakaano. So, ang ano lang naman dyan, maganda nga yung DNR actually, yung, lalo na yung dun sa ground, sa Senro, Penro, at sa regional offices. Talaga yung ginagawa naman nila, sa kaya nila. Gusto i-enforce nila yung EIA, yung Wildlife Act. Yun lang naman ano lang, kung may kailangan baguhin is, wala naman masyadong kailangan baguhin. Ano lang talaga yung pag-enforce ng laws. At syempre, maraming resulta, marami tayong studies na base sa siyensya at sa datos, na up-to-date na datos na pinagpapakita. Pag ginawa mo ganito, ito yung mangyayari. Katulad ng mga pag-aaral sa mining, pag-aaral sa coral reefs, ating mga bahura, yung pagkuha nung ganitong, pag nawala itong ating Philippine Eagle, ganito ang mangyayari. Ay, ganon. Ay, syempre, ginagamit naman nila, no? Pero, siguro, yung mas kailangan pang talagang paigtingin yung paggamit ng information, extensive scientific knowledge, na kailangan pa ibigyan sila ng tulong. At marami naman gustong tumulong din, no? Para ma-prevent na ito yung ecosystem collapse, if I may, tapos yung mga future pandemics. Saka syempre, yun nga, yung mga pag-aaral na yun, pinapakita na yung pag nasobrahan yung pag-extract natin, at pag-reclaim, ay kailangan munang magkaroon ng scientific information para to thoroughly assess ano yung maging potential impact. Kasi nandun sa ating saligang batas, yung, hindi ko malala kung saligang batas ba or sa Philippine Agenda 21, na nandun yung precautionary principle sa lahat ng dapat natin gawin. Kung hindi tayo sigurado at kulang tayo ng datos, maging maingat. So, kailangan i-assess lahat ng ano yung maging potential impact ng mga development projects, ano yung maging consequence. And sir, of course, mapunta na tayo sa biodiversity. Of course, konektado rito, climate change. And right, of course, yung ngayon, prevalent yung paggamit ng mga face masks, especially yung mga disposable face masks. And we all know for a fact na ito ay non-biodegradable items or danger, toxic nga to eh. Ano po yung dapat nating gawin para at least man lang mabawasan natin or at least di tayo masyadong makalat sa paggamit ng mga proper disposal ng mga face masks and other items such as PPE sa mga doktor po natin. Kasi I know it's an important issue. Hindi lang po ito isang health issue but also it's an environmental issue. Ayun, tama ka doon. Yung naghahalo na yung health at environment. Yung ano namin parating ngayon. Kaya meron kami yung campaign namin is #GoingViral. So, health and biodiversity. So, ang ano lang naman kasi dyan, yung proper disposal, simple lang yun. Huwag tapong saan-saan kasi hindi natin alam. Yun, marami nga nagpapakita ngayon. May mga peer-reviewed studies na scientific journals na yung pinakita kung saan-saan na napunta yung mga disposable mask. Napunta na sa dagat, napunta na sa ilog. So yun, yung disposable mask at PPE, meron yung tamang lugar. Alam naman yan kasi ng mga health workers natin, ng health official. Dahil yan ay, yun nga, hazardous. Basically, hazardous waste din yung PPEs, lalo na kung nasa hospital ka. So may lagayan yan. At hindi basta-basta yan ganun kadali yung pag-dispose. Sa atin, mas simple as yung reusable mask na nililinis parati. At syempre kung nag-practice tayo ng social distancing, hindi ganun siguro kalaki ng epekto at magiging natin sa basura, yung footprint natin sa pagkakaroon ng basura kung gumagamit tayo ng hindi ko nilalahat to, no? So, pwede kasing gumamit tayo ng reusable face mask. So far sa ngayon
sa ngayon ay effective pa naman. Hindi natin alam mamaya or bukas kung magbago yung sitwasyon. Pero as of now, medyo effective pa naman. At syempre, kung nagpa-practice tayo ng social distancing, pag-disinfect, paghugas at maging malinis, at sumunod sa batas natin, ay may iwasan naman yung sobrang paggamit ng mga disposable PPEs, face mask at iba pa. Yun lang naman. So yes sir. So yun nga po so ngayon yun nga po yung parang ang sinasabi niya going viral. So from a small yung parang isa small effect lang ng deforestation could convert into a giant issue like the pandemic. Parang 'di ba parang a small na ginagawa natin like for example, deforestation or yung mga issues ng deforestation really affects yung overall standing natin sa mundo. Tama ba ako, sir? Tama ka doon. Simpleng gawain lang natin, simpleng action, malaki yung epekto. Although medyo sa ibang usapin din yung ating indigenous peoples, yung ating mga kapatid na katutubo, ay matagal nang living in harmony. Hindi naman sila nagkaroon ng virus. Siguro sa ngayon lang kasi yung itong SARS-CoV-2, yung MERS, yung SARS, kasi ilang taon na rin na dumaan, di ba? So at siguro at that time, at that specific point in time na nangyari yung infection, yung tumalon yung virus na yan galing sa hayop napunta sa tao. Siguro hindi naman yun isang isolated incident. I don't know. Hindi ko rin alam yun. Hindi naman ako health official. Wala akong ginawang hindi ko masyado ano. Pero siguro at that point in time nangyari yun. So, hindi natin alam mauulit pa yun. Pero ngayon, parang ganito din nangyari sa atin. No? Anong tawag doon? Mahirap sabihin din na magbawal. Huwag ka na kayo gumawa ng ganito. Kasi kailangan natin mabuhay, kailangan natin maghanap buhay, pag-alagaan yung ating mga anak, asawa, pamilya at iba pa. Malaki yung footprint ng tao. Ever since. Kaya nga yung term ngayon, the human age or Anthropocene, yung tawag nila ngayon. So, ang ano lang naman siguro dahil yun, i-minimize yung pagsira ng tirahan ng mga buhay ilang. Meron mga kultura, yung ating mga katutubo ay nakadepende din actually sa wildlife. So hindi natin basta-basta mababago at hindi dapat ipagbawal yun. Kasi pinapakita mo sa kanila, ever since nag-evolve yung tao, ay they've been living, ang mga indigenous peoples ay they've been living in harmony, na actually sila yung may konting hindi lang siguro hindi ako sigurado sa datos to, pero sa Australia yung Aborigines at iba pang indigenous peoples, so kahit dito sa atin konti yung incidents ng transmission kahit may direct interaction sila. I think yung ano lang siguro kasi dahil nga yung urbanization, yung footprint natin sa nagiging artificial na, tumataas yung incident or yung chances na magkaroon ng infection. At siguro yung hindi yung pagiging pagpa-practice ng safety precautions para maiwasan yung pag-transmit ng virus. Okay, sir. So, final ano na lang po. So, just a final thought na lang po. Of course, yung mga Pilipino right now, most consumed ngayon sa kalusugan nila, sa health po nila. Pero hindi po nila naiisip na yung ating environment ngayon, yung kalikasan natin ngayon is also getting affected na rin sa pandemic na ito. Hindi lang naman siya basta isang health issue, but it's also an environmental issue. So ano po yung dapat gawin ng bawat isa sa atin para ma-save natin ang ating kalikasan, of course, lalo na ngayong panahon ng pandemya? Siyempre unahin mo na sarili niyo yung health, no?
Kasi hindi wala tayong magagawa kung hindi tayo healthy. Siyempre, practice social distancing, pag-disinfect, at iba pa. Kung kaya naman, hindi naman, kung kaya sa loob lang ng bahay, kung kaya nyo naman, no, at siguro since ngayon sa NCR ay pwedeng lumabas kung mga individual kaya mag-exercise, okay lang naman siguro. Yun lang importante, syempre, personal safety. On top of that, syempre, we should save, manage, conserve our environment. So, paano natin gagawin yan? Una-una, dahil ngayon, dahil hindi naman tayo makalabas. At syempre, sa ibang tao, o hindi lahat, no, may sobrang pera kasi hindi naman nagbabiyahe, di ba? Hindi naman ngayon pumunta ng opisina dahil na work at home. May kumbaga disposable income. Isa sa naging so online, mag-online, bumili online at iba Online pa. selling. So, syempre, yung natin, as much as possible, bawasan natin yung footprint. Hindi ko sinasabi na bawal, no? But kumbaga, kung kaya niyong i-reuse or reduce yung plastic consumption, kasi napupunta yan sa dagat at sa ilog, nagka-clog yung ating mga canals at lalong bumabaha. Kaya kinakain ito ng sea turtles na akala niya ay pagkain, naiipon sa tiyan niya, akala niya busog siya pero puro puno ng plastic kaya namamatay siya. Kaya sa ibang hayop, sa isda, sa dolphins, whales, nagiging naiipit sila, no? So, yun, hirap ngayon kasi sa Pilipinas, no, sa atin, yung pag-iisip tungkol sa ating buhay ilang at sa samot-saring buhay or biodiversity, napakahirap isipin dahil nga kailangan natin mabuhay. So, mahirap mag-provide ng basic needs kung hindi natin naiisip, tawag doon, kung hindi na, wala sa consciousness natin, or hindi tayo lumaki doon sa malapit sa dagat or sa bundok. No? Yung conservation initiatives ngayon, biodiversity at yun sa areas, no? Kailangan magkaroon tayo ng holistic approach yung government, yung civil society para magkaroon ng iba't iba masama yung mga strategies na address yung basic needs ng bawat Pilipino habang kino-conserve yung environment. So, hindi puro bawal yung na magputol ng kahoy, pero kasi para ginagamit pang uling may nagpuputol talaga ng kahoy para gamit pang uling. Pwede kasing gawin, kung meron naman lupa, ay magtanim ng kahoy para yun ang gamitin pang uling kaysa sa magbukas ka ng bagong forest para magkaroon ng kahoy, diba pa? So, pwede naman gawin. Oo. Tapos yun, remind din natin, no, yung COVID-19 at iba pang pandemics kung paano nagsimula ay doon sa unsustainable consumption, exploitation ng wildlife. So, maging maingat parate. So, yung messaging din kasi kung paano na hindi black and white din. Mahirap din kasi yan kasi maraming factors din na dahilan yan. Yung pagbago ng behavior natin, basically, sinasabi nila ngayon na this is na yung normal. Yung dating normal, hindi na yung dapat. Kaya nangyari ito dahil sa ginawa natin. So, yung new normal, baguhin natin yung behavior na hindi ganun kalala kaysa sa nangyari ngayon. Kaya tayo nandito ngayon . Yun nga po. So, oo, tama ka dun, Red. Yun, kailangan yung behavior natin towards wildlife, nature at environment para iniisip natin paano ko ba minimize yung aking footprint sa tinitirahan ko. Kailangan ko ba may bagong cellphone every year kung maglabas ang Apple o Samsung o kung Huawei o kung ano man. Kasi yun, isang nagda-drive ng demand. Kung maraming bumibili, maraming magkukuha. Katulad ng mameng, yung isang mahal na, yung lapu-lapu or sumo. Kaya kasi meron siyang mahal siya. So, yun, gumagamit ng illegal methods, gumagamit ng cyanide at iba pa para ma-fish. Yun nga lang ang nangyayari. Tawag doon,
yung itong mga hayop na kinukuha natin ay mura pa, hindi pa nakakapanganak. So dahil patuloy ng pagkukuha ng hindi pa nakakapangitlog o nakakapanganak, nauubos sila. So yun ang ano natin. Siguro yung gusto lang namin din na maging gusto sabihin namin sa Harapan na ang new normal ay consider natin na yung biodiversity. So we reduce yung impact natin. Siyempre personal safety pa rin para magawa natin yung gusto natin mangyari na pagbabago sa ngayong new normal na mabawasan yung infection tapos mag-thrive din yung biodiversity at yung tao ay makapamuhay in harmony with nature. Mm-hmm. So, yun po. So, parang ang overlaying message po is dapat magsimula sa atin ang pagbabago sa new normal. Hindi lang magsimula sa atin, of course, dapat magsimula din sa kung ano ang mga nakagisnan nating ginagawa. And of course, hindi natin pagtangkilik sa mga alam nating na hindi dapat ginagawa. Kaya kasi nangyari dahil sa ganun, nakarating tayo sa ganitong sitwasyon. I see. So sir, I know that you are quite busy right now, pero maraming salamat po for giving the insights po, of course, on the connection ng biodiversity in the environment sa pandemic na ito. Kasi alam po natin na, of course, people would say na, COVID-19 came from bats. Pero bakit nagkakaroon ng bats? 'Di ba? Bakit nagkakaroon ng ganitong instances na bakit may kumakain ng paniki? Saan nanggaling itong paniki na ito, 'di ba? So, at least sir, meron tayong holistic view of it kasi it didn't come from bats alone. It came from illegal wildlife trade. So, may nakalimutan ako na syempre dahil na-bring up mo yung tukol sa paniki. Sa mga kwento natin sa bata, sa literature, kawawa parati yung yung ahas, yung wolf, yung paniki. Hindi naman talaga sila actually yung dahilan kung bakit nandito tayo sa sitwasyon ngayon. Dahil ngayon, nag-encroach tayo sa tirahan nila. Syempre, tsaka kung ano-anong dala natin. Yung nakalimutan ko din, na ang tao, since 2009 yata, maraming namamatay na palaka sa buong mundo. Pati yung mga endemic na palaka. Dahil may dala yung tao. Pag pumupunta sa bundok, may dalang kalimutan kung fungus ba yun or bacteria na-infect yung palaka. So basically tayo ang sumisira din sa ating tirahan. Parang parang host nagdadala ng host to affect yung biodiversity. Kunyari punta ako sa isang bundok and then I introduced yung aking bacteria, aking virus or aking lahat dun sa area na yon, makaapekto hindi lang yung makaapekto dun sa wildlife ng lugar na yon. Oo, tama. Tapos yun nga, yung paniki, yun, hindi yun yung culprit ang paniki actually. Yung parang, wag nating anuhin yung paniki. Nabasa mo ba pala na, meron tayong, anong tawag doon? SARS-CoV. May bats tayo na merong virus na yan. Nasa Mindanao. Actually, na-publish lang, nitong March lang. Philippine scientists na pero hindi siya virulent. Ibang strain siya, diba? So hindi naman ibig sabihin na dahil nga nagsimula sa bat, ay patay natin yung mga paniki at iba pa. Paniki, yung flying pox, no. Hindi yun yung gusto natin sabihin sa tao. Mag-ingat lang siguro. Yun, minimize interaction. Yun, practice personal safety pa rin. So sir, at least naklaro na po lahat nung sabi nalang common misconceptions about the virus. I mean, it all boils down naman talaga sa how we going to, paano natin nakikita yung environment natin ngayon. Kasi hindi lang po, the bats is just only one underlying option, underlying cause. It's, ang laki po ng cause, kausa itong virus na ito. So sir, thank you po ulit for accommodating me for an interview.
And I'm very glad po to talk to you po, to give me an understanding po of COVID-19, and of course how it affects our biodiversity as a whole. Hindi lang po sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. And of course, how are you going to save the environment, of course, especially during the pandemic. And thank you very much po, Sir Unet. Thank you po.